and Aquellum, a vast subterranean digital community inside a mountain. 10 mga construction projects na inaasahang matatapos sa taon ng 2024. Iba't ibang mga malalaking proyekto ang nakalatag sa iba't ibang bansa. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong halaga, kung kaya't mahalaga na meron silang malaking pondo upang matapos ito, lalo na't inaasahan na matatapos ito sa taon ng 2024. Iba't iba din ang mga layunin nito na tiyak na magkakaroon din ng malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. At sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga construction projects na magdudulot ng pagbabago sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, LaGuardia Airport Reconstruction. Ang LaGuardia Airport Reconstruction ay isang malaking proyekto sa New York City na naglalayong gawing bago at mas maayos ang LaGuardia Airport. Ang airport na ito ay isa sa mga pinakamatanda at pinaka-busy sa United States, kung kaya't napakahalaga ng proyekto upang mapabuti ang serbisyo at karanasan ng mga pasahero. Bukod dito, ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay gawing moderno at mas maginhawa ang airport. Nais nito na mapabilis ang mga proseso tulad ng pag-check-in at gawing mas efficient ang mga operasyon. Kasama rin dito ang pagpapabuti ng seguridad, pagbabawas ng oras ng paghihintay at pagbibigay ng komportabling experience sa mga pasahero. Samantala, ang LaGuardia Airport Reconstruction ay nahahati sa ilang pangunahing bahagi. Una, ang bagong Central Terminal B. Ang terminal na ito ay mas malaki at mas moderno na may mas maraming lugar na mauupuan, mga tindahan at mga kainan. Inaasahang mas magiging mabilis ang proseso ng pag-check-in at mas maayos ang seguridad. Pangalawa, pag-aayos ng runway at taxiway. Upang mapabilis ang paglipad at paglapag ng mga eroplano ay inaayos at pinalalawak ang mga runway at taxiway. Makakatulong ito na maiwasan ang mga pagkaantala sa biyahe. Pangatlo, pagpapaunlad ng access sa paliparan. Kasama rin sa proyekto ang pag-aayos ng mga kalsada at paradahan papunta sa paliparan. Layunin nito na gawing mas madali at mabilis ang pagpunta at pag-alis ng mga pasahero mula sa LaGuardia. Gayun din, ang proyekto ay pinunduhan ng gobyerno at private sector at ang kabuuang halaga nito ay humigit kumulang $8 billion. Pinamamahalaan ito ng Port Authority of New York and New Jersey, kasama ang ilang mga pribadong kumpanya. Ang pagpopondo ay nagmula sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga private contribution at iba pang uri ng financing. Sa kabilang banda, malaki ang magiging epekto ng proyekto hindi lamang sa paliparan kundi pati na rin sa ekonomiya ng New York. Lumikha ito ng libu-libong trabaho mula sa construction hanggang sa mga posisyon sa paliparan mismo. Number 2, NEOM. Ang NEOM ay isang napakalaking proyekto sa Saudi Arabia na layuning magtayo ng isang modernong lungsod na puno ng technology at mga bagong ideya. Sinimulan ito noong 2017 bilang bahagi ng plano na tinatawag na Saudi Vision 2030. Layunin ng planong ito na gawing mas malakas ang ekonomiya ng Saudi Arabia at hindi lang umasa sa langis para sa kita. Ang pangalan na NEOM ay mula sa salitang Neo na ibig sabihin ay bago at M na tumutukoy sa Mostakbal na ang ibig sabihin ay hinaharap sa Arabe. Ibig sabihin ang proyekto ay nakatuon sa pagbuo ng isang bagong uri ng lungsod para sa kinabukasan. Matatagpuan ang NEOM sa northwest part ng Saudi Arabia, malapit sa Red Sea. May sukat itong 26,500 square kilometers. Halos kasing laki ng isang bansa, kung kaya't isa ito sa pinakamalaking proyekto sa buong mundo. Plano ng NEOM na maging tahanan ng mga bagong technology tulad ng clean energy, mga robot at artificial intelligence. Dito ay mas madaling makakakilos ang mga tao dahil sa makabagong teknolohiya na gagamitin sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng NEOM ay ang The Line. Ito ay isang lungsod na magiging 170 kilometers ang haba. Wala itong mga kalsada o kotse at gagamit lamang ng 100% clean energy. Sa halip na mga kotse ay gagamit ito ng mga mabilis na tren at iba pang modernong paraan ng transportasyon. Lahat ng kailangan ng mga tao tulad ng mga paaralan, ospital at tindahan ay madali nilang maaabot sa loob ng 5 minutes walk. Layunin ng The Line na gawing mas simple at mas komportable ang buhay ng mga tao habang inaalagaan ang kalikasan. Bukod sa The Line ay bahagi rin ng NEOM ang Oxagon na isa namang lungsod na hugis oktagon at matatagpuan sa dagat. Ito ang magiging pinakamalaking floating city o lungsod na nakalutang sa tubig sa buong mundo.
Layunin nitong maging sentro ng kalakalan at industriyang gumagamit ng modern technology. Kasama rin sa proyekto ang Trojena na isang ski resort na itatayo sa gitna ng disyerto. Dito ay maaaring mag-ski ang mga tao, mag-hiking at magsagawa ng iba pang outdoor activities kahit nasa disyerto sila, na isang bagay na bihirang makita sa Middle East. Number 3. Paris 2024 Summer Olympics Preparations. Ang paghahanda para sa Paris 2024 Summer Olympics ay isang malaking proyekto ng pagtatayo ng mga bagong facility at infrastruktura. Layunin ng proyekto na hindi lamang maghanda ng mga lugar para sa palaro, kundi pati na rin lumikha ng mga istrukturang magagamit ng mga taga-Paris kahit matapos ang Olympics. Nakatutok din ng proyekto sa paggamit ng mga environment-friendly technology. Isa sa pinakamalaking bahagi ng paghahanda ay ang pagbuo ng Olympic at Paralympic Village sa Seine-Saint-Denis. Dito maninirahan ang mahigit 15,000 athletes mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng Olympics ay gagawin itong mga pabahay para sa mga residente ng Paris. Ang village na ito ay dinisenyo upang maging environment-friendly, gamit ang enerhiyang mula sa araw at hangin, pati na rin ang mga materials na ligtas sa kalikasan. Mayroon ding mga green space at mga daan para sa mga bisikleta. Bukod dito, ang Arena 2 ay isa ring mahalagang proyekto. Ito ay isang modernong lugar para sa volleyball at iba pang sports. Upang makatipid at mas mapangalagaan ang kalikasan ay napagpasyahan ng mga tagaplano na gamitin ang mga umiiral na facilities tulad ng Stade de France para sa malalaking kaganapan tulad ng pagbubukas at pagsasara ng Olympics. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang gastos at ang pangangailangan na magtayo ng maraming bagong gusali. Maliban sa mga sports facilities, ay mahalaga rin ang pag-aayos ng transportasyon sa Paris. Nagpapatayo sila ng mga bagong tren, metro at bus systems upang gawing mas mabilis at madali ang pagpunta sa mga lugar ng palaro. Kapaki-pakinabang din ang mga bagong transportation system para sa mga residente ng lungsod kahit matapos ang Olympics. Gayun din, gumagamit ang mga tagapamahala ng technology upang masigurong maayos at ligtas ang mga itinatayong gusali. Halimbawa, gumagamit sila ng digital twin technology kung saan may virtual copy ng mga gusali na sinusuri bago tapusin ang pagtatayo. Tinitiyak nito na ligtas at efficient ang mga facilities. Samantala, mahalaga rin ang pangangalaga sa kalikasan sa proyektong ito. Gumagamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power sa mga facilities. Number 4. Woven City. Ang Woven City ay isang proyekto ng Toyota na sinimulan noong 2020. Layunin nitong lumikha ng isang matalinong lungsod na magiging lugar para sa pagsubok ng mga bagong technology. Matatagpuan ito sa paanan ng Mount Fuji sa Japan at may sukat na 175 hectares. Gagamitin ng lungsod bilang living laboratory kung saan ang mga bagong technology tulad ng AI, robotics, self-driving na sasakyan, smart homes at renewable energy ay susubukan. Ang Woven City ay binuo upang maging isang experimental city. Dito ay titingnan kung paano makatutulong ang technology sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang mga residente ng lungsod ay magiging bahagi ng pagsubok sa mga modern technology at gagamitin ang mga ito upang makita kung paano mapapabuti ang kanilang mga sistema bago ipamahagi sa mas maraming tao. Samantala, ang disenyo ng lungsod ay may 3 uri ng kalsada. Una, para sa mga self-driving na sasakyan. Pangalawa, para sa mga bisikleta at personal transportation. At pangatlo, para sa mga naglalakad. Sa ganitong pagkakaayos ay magiging ligtas at maayos ang galaw ng mga tao at sasakyan sa lungsod. Ang mga gusali naman sa Woven City ay gawa sa mga materials na hindi nakakasama sa kalikasan tulad ng kahoy. Mayroon ding mga solar panels para makakuha ng energy mula sa araw. Ang mga bahay dito ay tinatawag na smart homes dahil ang mga ito ay konektado sa internet at may mga sensors. Ang mga sensors na ito ay maaaring mag-monitor ng kalusugan ng mga residente, kontrolin ng temperature ng bahay at magbigay ng mga suggestions para sa mas komportabling buhay. Kaugnay pa nito, ang energy na gagamitin sa lungsod ay manggagaling sa malinis na source tulad ng hydrogen fuel cells at solar power.
Layunin ng Woven City na maging environment friendly sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy na hindi nakakasira sa kalikasan. Gayun din, ang Toyota ay nakipagtulungan sa iba't ibang kumpanya at eksperto sa technology upang matiyak ang tagumpay ng proyekto. Ang mga eksperto mula sa AI, robotics at iba pang larangan ay tumutulong upang mas mapaganda ang mga sistema at technology na gagamitin sa lungsod. Number 5, Notre Dame Cathedral Restoration. Ang Notre Dame Cathedral sa Paris, France ay isa sa mga pinakatanyag at mahalagang simbahan sa buong mundo. Itinayo ito mula 12th hanggang 14th century at kinikilala bilang isang makasaysayang simbolo ng France. Ngunit noong April 15, 2019 ay isang malaking sunog ang sumira sa malaking bahagi ng katedral, kasama ang bubong at ang sikat na spire nito. Ang pangyayaring ito ay ikinalungkot ng buong mundo dahil sa halaga ng simbahan sa kasaysayan at kultura. Samantala, matapos ang sunog ay mabilis na kumilos ang gobyerno ng France at mga private organizations upang simulan ang pagsasaayos ng Notre Dame. Nangako si Pangulong Emmanuel Macron na muling itatayo ang katedral sa loob ng 5 taon bago mag-2024 Paris Olympics. Bagamat mahirap, ito ay sinimulan agad ang mga hakbang para sa pag-aayos at pagprotekta sa natitirang bahagi ng simbahan. Subalit ang proyekto ng pagsaayos ng Notre Dame ay napakalaki at komplikado. Unang ginawa ang pagtanggal ng mga nasirang bahagi at mga bangkay upang tiyakin ang kaligtasan ng gusali. Naglagay din ng mga scaffoldings o pansamantalang suporta upang hindi bumagsak ang mga natitirang bahagi ng simbahan habang isinasagawa ang pagsasaayos. Sumunod ay ang masusing pag-inspeksyon ng buong istruktura upang malaman kung alin sa mga bahagi ang kailangang ayusin o palitan. Gumamit ang mga architect ng mga tradisyonal na materyales gaya ng bato, kahoy at tingga upang mapanatili ang original design ng Notre Dame. Mahalaga ang mga eksperto sa sining at kasaysayan upang siguraduhing eksakto ang muling pagbuo ng bawat bahagi ng simbahan. Gayun din, ang muling pagtatayo ng Notre Dame ay may mga hamon. Isa na rito ang kaligtasan ng mga manggagawa, lalo na sa mataas na bahagi tulad ng spire. Kailangan ding tiyakin na tugma sa original design ang mga materials na gagamitin upang mapanatili ang kasaysayan at itsura ng katedral. Ang pagpopondo ng proyekto ay isa ring malaking hamon. Bagamat maraming private individuals at mga grupo ang nagbigay ng donasyon, ay malaki pa rin ang halaga ng proyekto. Kaya't kailangang maingat at tapat ang paggamit ng mga pondo para sa pag-aayos. Number 6, Vogtle Nuclear Power Plant Expansion. Ang Vogtle Nuclear Power Plant Expansion ay isang malaking proyekto sa pagpapalawak ng kasalukuyang nuclear power plant na matatagpuan sa Waynesboro, Georgia, USA. Layunin ng proyekto na magdagdag ng 2 bagong reactors, ang Unit 3 at Unit 4, upang makagawa ng mas maraming kuryente. Ang paggamit ng nuclear energy ay itinuturing na mas malinis at mas maaasahan kumpara sa mga karaniwang pinagkukunan ng energy tulad ng carbon o langis. Samantala, ang mga bagong reactors ay gumagamit ng technology na tinatawag na AP1000 na isang modernong disenyo ng nuclear reactor na kilala sa high level of safety. Ang reactor na ito ay may passive safety system na nangangahulugang kaya nitong kontrolin at mapalamig ang sarili sa oras ng emergency nang hindi nangangailangan ng kuryente o intervention ng tao. Ang bawat reaktor ay kayang makagawa ng 1,117 megawatts ng kuryente na sapat para magbigay ng kuryente sa halos 500,000 na mga kabahayan. Sinimulan ang proyekto noong 2009, ngunit nakaranas ito ng maraming pagsubok at pagkaantala. Inaasahan na magiging operational ang Unit 3 sa 2023 at ang Unit 4 ay sa 2024. Ang original na plano ay tapusin ang proyekto bago ang 2020, ngunit naantala ito dahil sa technical issues at mga financial problems, kabilang ang pagkalugi ng Westinghouse, ang kumpanyang gumawa ng reactors. Dahil sa mga pagkaantala, ang budget ng proyekto ay tumaas mula $14 billion hanggang $30 billion. Kaugnay pa nito, ang proyekto ay nagbigay din ng maraming trabaho sa mga lokal na residente. Kapag natapos ang proyekto, ay magbibigay ito ng sapat na supply ng kuryente sa estado ng Georgia at mga karatig na lugar.
Mahalaga rin ang proyekto sa layunin ng United States na mabawasan ang paggamit ng fossil fuels at magpatupad ng mas malinis na paraan ng paglikha ng energy dahil ang nuclear power ay hindi naglalabas ng malaking polusyon. Bagamat inaasahang malaki ang benepisyo ng proyekto ay hindi ito nakaligtas sa mga kontrobersya. Una, patuloy ang pagtaas ng gastos ng proyekto at may posibilidad na tumaas ang singil ng kuryente para sa mga customer ng Georgia Power na isa sa mga pangunahing namumuhunan sa planta. Pangalawa, may mga pangamba tungkol sa kaligtasan ng nuclear power dahil sa mga aksidente sa ibang bansa tulad ng nangyari sa Fukushima sa Japan. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na ang disenyo ng AP1000 reactor ay mas ligtas kumpara sa mga lumang disenyo ng reactors. Number 7. Tren Maya. Ang Tren Maya ay isang proyekto ng tren sa Mexico na sinimulan ni Pangulong Andres Manuel Lopez Obrador. Layunin nito na magtayo ng bagong linya ng tren sa Yucatan Peninsula para mapabilis ang biyahe at mapaunlad ang ekonomiya, lalo na sa turismo. Ang tren ay may haba na umaabot ng 1,525 kilometers at dumaraan sa 5 estado na kinabibilangan ng Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan at Quintana Roo. Samantala, hinati ang proyekto sa 7 ruta na mag-uugnay sa mga bayan, lungsod at sikat na lugar para sa mga turista. Inaasahan na makakatulong ito sa pagdami ng mga bisita, lalo na sa mga lugar na hindi pa gaanong kilala. Bukod sa turismo, ay inaasahan din na makakatulong ang proyekto sa mga lokal na negosyo at sa ekonomiya ng mga rehiyon na dadaanan ng tren. Gayun din naman, isa sa mga layunin ng Tren Maya ay gawin itong eco-friendly. Gagamit ang proyekto ng mga technology na hindi gaanong nakakasira sa kalikasan. Subalit may mga grupo na nag-aalala sa epekto nito, lalo na sa mga kagubatan at tirahan ng mga hayop. May ilang mga katutubo rin na nag-aalala na baka maapektuhan ang kanilang mga komunidad at kultura. Pero sa kabila ng mga alalahanin ay itinuloy ng gobyerno ang proyekto dahil inaasahang magdudulot ito ng malaking kita mula sa turismo at negosyo. Mas mapapadali rin ang transportasyon at trading sa mga lugar na mahirap marating. Dagdag pa rito ay makakalikha rin ang proyekto ng maraming trabaho para sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang konstruksyon ng Tren Maya at inaasahang matatapos ito sa loob ng ilang taon. Habang may mga benepisyo ang proyekto, ay mahalaga ring bantayan ang mga epekto nito sa kalikasan, kultura at mga pamayanan, lalo na sa mga katutubo. Number 8. Seal Tower. Ang Seal Tower ay isang malaking proyekto sa construction sa Dubai, isang lungsod na kilala sa mga matataas at makabagong gusali. Isa itong ambisyosong plano na idinisenyo upang maging isa sa pinakamataas na gusali sa lungsod na magsisilbing lugar para sa tirahan, negosyo at tindahan sa loob ng iisang gusali. Samantala, ang disenyo ng Seal Tower ay simple pero moderno. Layunin nitong gumamit ng mga makabagong technology na makakatulong sa kalikasan. Kasama rito ang paggamit ng mga solar panel para sa energy at mga systems para sa pag-recycle ng tubig upang masiguro na ang gusali ay matipid sa kuryente at may mababang epekto sa kapaligiran. Gayun din naman, ang loob ng Seal Tower ay magkakaroon din ng iba't ibang spaces para sa iba't ibang gamit. Magkakaroon ito ng mga apartment para sa mga residente, mga hotel rooms para sa mga bisita at mga opisina at tindahan para sa negosyo. Ang mga nasa itaas na palapag ay magkakaroon ng magagandang view ng buong lungsod ng Dubai at ng Arabian Gulf. Bukod dito, ang gusali ay magkakaroon ng mga facilities tulad ng swimming pool, gym, spa at mga lugar para maglibang. Para naman sa pagtatayo ng gusali ay gagamit ang mga engineers ng matitibay at makabagong materials tulad ng high-strength na semento at bakal upang matiyak ang tibay at kaligtasan ng Seal Tower laban sa malalakas na hangin at iba pang hamon ng panahon sa Dubai. Meron ding mga systems para sa proteksyon laban sa sunog at para matibay ito sa lindol. Sa kasalukuyan, ang Seal Tower ay nasa proseso pa ng pagdidisenyo at pagtatayo. Bagamat wala pang eksaktong petsa kung kailan ito matatapos, ay inaasahan na magiging isa itong bagong simbolo ng Dubai. Magiging isa rin ito sa mga pinakabagong tourist attraction ng lungsod at magdadala ng interes mula sa mga investors at turista. Number 9. Eglinton Crosstown Light Rail Transit. Ang Eglinton Crosstown Light Rail Transit ay isang malaking proyekto ng transportation sa Toronto, Canada. Isa itong bahagi ng plano ng Metrolinx na may layuning pagandahin ng public transportation sa buong Greater Toronto Area. Ang proyekto ay binubuo ng isang 19 kilometers na linya ng tren mula Weston Road sa Kanluran hanggang Kennedy Station sa Silangan na dadaan sa Eglinton Avenue.
May bahagi ng tren na itatayo sa ilalim ng lupa habang ang ibang bahagi ay makikita sa ibabaw ng kalsada. Samantala, ang layunin ng Eglinton Crosstown ay gawing mas mabilis at mas efficient ang biyahe ng mga tao sa kahabaan ng Eglinton Avenue. Inaasahan rin na makakatulong ito na mabawasan ng 60% ang oras ng biyahe dahil ang LRT ay may sariling linya at hindi maaabala ng traffic. Hindi tulad ng mga bus, mas magiging maginhawa ang biyahe kung kaya't makakatulong ito sa mga commuters. Bukod sa bilis ng biyahe ay magiging mas madali rin para sa mga tao ang pagpunta sa mga mahahalagang lugar tulad ng mga shopping malls, hospital at mga lugar ng trabaho. Ang 25 stations ng LRT ay magkakaroon ng koneksyon sa iba pang transportation tulad ng subway at mga bus kung kaya't mas magiging mabilis at direkta ang biyahe. Kaugnay pa nito, isa sa mga hamon na hinarap ng proyekto ay ang pagkaantala ng pagtapos nito. Noong una ay inaasahang matatapos ang Eglinton Crosstown LRT noong 2021, ngunit dahil sa ilang technical problems at epekto ng pandemic ay ilang beses na naurong ang target na completion date. Sa kasalukuyan ay inaasahang matatapos ang proyekto sa mga darating na taon. Dagdag pa rito, ang isa pang hamon ay ang mga delay na idinulot ng construction sa mga residente at negosyo sa paligid ng Eglinton Avenue. Maraming kalsada ang isinara kung kaya't nahirapan ang mga sasakyan at ang ingay mula sa mga heavy machinery ay nagdulot din ng abala sa mga nakatira malapit sa mga construction sites. Sa kabila nito ay malaki ang magiging epekto ng Eglinton Crosstown LRT sa ekonomiya ng Toronto. Dahil sa construction ng proyekto ay maraming trabaho ang nalikha mula sa mga gumagawa sa site hanggang sa mga nag-aasikaso ng iba't ibang bahagi ng proyekto. Kapag natapos na ang LRT, ay magiging mas madali para sa mga tao ang mag-commute kung kaya't posibleng dumami ang mga opportunities sa trabaho at negosyo sa lugar. Number 10, Santiago Bernabeu Stadium. Ang Santiago Bernabeu Stadium na nasa Madrid, Spain ay isa sa mga pinakasikat na football stadium sa mundo at tahanan ng Real Madrid CF. Sa mga nakaraang taon ay sinimulan ang malakihang pag-aayos ng stadium upang mas maging moderno ito at magbigay ng mas magandang karanasan sa mga manonood. Ang renovation na ito ay hindi lamang para sa Real Madrid kundi para rin sa lahat ng mga tagahanga ng football. Samantala, ang pangunahing layunin ng renovation ng Santiago Bernabeu ay gawing mas moderno at mas komportable para sa mga manonood. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang paglalagay ng retractable roof na maaaring buksan o isara ayon sa kondisyon ng panahon. Pagkakaroon din ng malaking 360-degree video screen na ilalagay sa itaas ng stadium na magbibigay ng mas magandang view para sa lahat ng nanonood ng laro. Bukod sa mga ito ay gagawing mas eco-friendly ang stadium. Maglalagay ng mga solar panels na magbibigay ng kuryente at magkakaroon din ng systems ng pag-recycle ng tubig para makatipid sa water consumption. Kaugnay pa nito, ang retractable roof ay magbibigay din ng proteksyon laban sa masamang panahon at magpapahintulot na makapagsagawa ng iba't ibang events tulad ng concerts o sports. Kahit na hindi football, ang bagong roof ay dinisenyo rin para mas maganda ang tunog sa loob ng stadium, kung kaya't mas masaya ang mga manonood sa bawat laro. Gayun din naman, ang isa pang mahalagang pagbabago ay ang paglagay ng 360-degree LED screen na makikita mula sa lahat ng bahagi ng stadium. Ang screen na ito ay magpapakita ng mga highlights, impormasyon at iba pang detalye na makakatulong sa mga manonood. Bukod dito ay magkakaroon din ng modern security system upang masigurong ligtas ang mga tao sa stadium. Sa katunayan ay malaki ang maitutulong ng renovation na ito sa ekonomiya ng Madrid. Hindi lang mga football games ang gaganapin dito, kundi pati na rin mga concerts, exhibitions at iba pang malalaking events. Dahil dito ay dadami ang mga turista at bisitang pupunta sa lungsod na magpapalakas sa mga negosyo at turismo.